For today's video mga kamag, ito yung karugtong ng unang vlog natin na kung paano natin ipinaprocess ang red sorghum para maging isang ganap na binhi ng kabute. Tuloy natin mga kamag. Matapos natin ibabad ng overnight yung ating red sorghum, tayo ay magpapakulunan ng tubig. Ang sukat na tubig na ilalagay natin dyan mga kamag sa 10 kilos ay yung guhit ng ating daliri. Pangalawa ng guhit ng ating daliri. Ang dami ng tubig na ilalagay natin mga kamag. Hindi siya sobrang dami. Papakuluin muna natin yan mga kamag bago natin ibuhos yung ating red sorghum. Alright, take note mga kamag. At pagkatapos mga kamag, kapag kumukulo na yan, ibuhos na natin at make sure na haluin natin. Haluin natin ang haluin hanggang sa siya ay maging okay at maganda na ang kanyang texture. Saka natin siya i-check at kukurutin natin kung pag nabiyak na natin yung ating red sorghum, siya ay okay na. Pero ang pinakamataas na luto nito mga kamag, siya ay 10 minutes. 10 minutes mga kamag, halo lang ng halo. After nyan mga kamag, ayan, kukuha tayo ng salaan. Gumawa kami ng square na salaan dahil nga marami tayong gumawa ng red sorghum. Kaya ganyang kalaki yung ating salaan. At gagamit tayo ng batya para dyan tatapon yung tubig mga kamag. Sasalain natin. Ayan. Ganyan mga kamag yung proseso na ating ginagawa dito sa paggawa ng ating binhi ng kabute. Siguraduhin natin mga kamag na yan ay masala natin na mabuti at after nyan mga kamag, papalamigin natin yan. Papalamigin natin yan at kapag siya ay okay na at malamig na, saka siya natin ilalagay sa bote ng ketchup. Tuloy-tuloy tayo dito mga kamag para makita ninyo yung tamang proseso na kung paano talaga ang step by step na paggawa ng binhi ng kabute mga kamag. Ngayon mga kamag, yan ay ating ikakamada. Ayan, kamada natin ng maganda para mas sigurado na mabawasan natin yung moist niya. Yung moist. Babawasan natin ang moist yan mga kamag. Huwag na huwag tayong magsasalin sa bote ng ketchup na mataas pa ang kanyang moisture. Ayan, pababain natin ang moisture content niyan para na sa ganon ay hindi makontamina yung ating gagawin na binhi na kabute mga kamag. Ngayon mga kamag, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Alright mga kamag, at ngayon pwede natin takpan yan mga kamag. Pwede tayong gumamit ng Manila paper. Ayan, kung basta malinis na papel ang ating itatakip dyan mga kamag. Huwag yung madumi dahil mali yun mga kamag. Ayan, after nyan mga kamag, pag malamig na, lalagyan natin ng 100 grams na darak. Siguraduhin din natin na yung ilalagay natin darak ay malinis mga kamag. Walang kuto, wala siyang mga anong dumi dahil ito ay makaka-epekto sa ating ginagawa na binhi. Ayan mga kamag. Ang purpose natin dyan para mas mabawasan pa ang moisture. Ayan, para pagka isinalin natin sa bote ng ketchup ay maganda na ang kanyang texture. Ang ratio niyan mga kamag sa 10 kilos, 100 grams na darak ang ibubudbud natin mga kamag. Ayan. Ganyan lang kasimple ang ating proseso sa paggawa ng ating binhi ng kabute.
At ngayon, ayan, hinahalo na natin ang kamay mga kamag dahil nga siya ay malamig na. At syempre, bago tayo dumakot niyan, tayo ay nakapag-sterilize. Tayo ay nakapag-alcohol ng 70% alcohol. Lahat dito mga kamag ay ilagay natin sa tama ang ating proseso. Dahil babalik din sa atin ang epekto kapag tayo ay nagkamali. Sayang lahat ang ating mga oras at pinagpaguran. Tuloy natin mga kamag at ngayon ay naandito na tayo sa pagbobote. Kung paano natin ito ilalagay sa bote ng ketchup. At siguraduhin natin tayo ay makapag-sterilize ng ating mga kamay. Ayan, at tanggalin natin yung ating mga gadget, yung ating mga relo, bracelet, singsing, tanggalin natin yan mga kamag. Ayan. Mag-iingat tayo sa ating ginagawa. Ibig sabihin mga kamag, lamang na ang nag-iingat kesa sa hindi nag-iingat. Lalo-lalo na sa ginagawa nating hanap buhay. Kaya kailangan tayo ay laging maingat sa bawat proseso. Gagamit tayo mga kamag ng bote ng ketchup. Ayan, malinis at imbudo. Ayan, siguraduhin natin na lahat ng mga kasangkapan na ginagamit natin dito ay na-sterilize mga kamag at malinis na malinis. Ayan, meron tayong takalan. Tatakal tayo mga kamag. Ibig sabihin, bawat salok natin, yan ay nasukat na natin. Siya ay eksakto na. Ayan, hindi na mangyayari sa atin mga kamag yung dagdag bawas. Ayan, sakto-sakto na sa isang takalan. Ayan, alright? Ganyan lang mga kamag ang paggawa ng ating binhi ng kabute. Ngayon, kung dalawa kayo, at siyempre kaming dalawa ni Mrs. ay magpartner, ako yung nagsasalin, nagtatakal sa bote ng ketchup, at si Mrs. naman ang taga-shield, tagalagay ng bulak. Sa paglagay ng bulak, ng shield mga kamag, meron din niyang sikreto mga kamag. Hindi yung basta kalalagay ng bulak. Pag naglagay ka ng bulak mga kamag, testingin mo, hawakan mo yung bulak at saka mo siya iaangat. Pag inangat mo mga kamag, yung hinawakan mo yung bulak at umangat ang bote ng ketchup, ibig sabihin nun mga kamag, yun ay okay. Pero kapag inangat mo yung bote ng ketchup at siya ay hindi umangat at natanggal ang bulak, ang ibig sabihin nun ay hindi okay mga kamag. Kulang sa silyado. Yun yung ating gagawin mga kamag. Ayan. Kita nyo mga kamag, laging eksakto. Ayan, ganyan lang. Take note mga kamag, walang shortcut. Gawin natin ng tama ang step by step ng bawat proseso. Alright? Ito yung sinasabi ko na paano natin i-check na okay yung ating nilagay na bulak. Ayan. Nakita nyo, hawak-hawak ko yung bulak at inangat ko yung bote. Ibig sabihin nun mga kamag, yon ay perfect shield. Ayan. Ganun lang mga kamag. Ngayon mga kamag, after nito na ma-shield na natin lahat yung ating ginagawa na binhi ng kabute, ito ay ating i-steam. I-steam natin ito sa improvised drum ng 3 hours. 3 hours yung tagal natin i-steam pagka ang gamit natin ay improvised drum. Pero kapag gumamit tayo ng autoclave, yon ay nasa 40 minutes lang. Yan, dahil autoclave siya, talagang silyado-silyado. Ang laki ng pagkakaiba doon sa improvised drum. Kaya pag wala pa tayong autoclave at improvised drum lang ang gamit natin, asahan nyo, pag improvised drum, uulitin ko,
3 hours natin yan. Tuloy-tuloy ng steam. Pero kapag autoclave, 30 to 40 minutes lang ang ating pasteurization. Alright mga kamag, hanggang dito na lamang. Thank you for watching and God bless you all.